Good day mga idol. So sa araw na ito ay tatalakayin natin ang subject na criminal law, particularly in our topic, defense of relatives. Ang ating tatalakayin ngayong araw mga idol ay karugtong lamang ng una nating pagtalakay sa self-defense. Kaya kung hindi nyo pa napapanood ang una nating pagtalakay sa self-defense, ang link ng video na ito ay nakalagay sa ating description box. Yun na nga mga idol. So, umpisa na natin ang ating talakayan sa araw na ito. Ang defense of relatives ay mababasa natin sa Article 11, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. Basahin natin. Defense of relatives. Anyone who acts in defense of the person or rights of his spouse, ascendants, descendants, or legitimate natural or adopted brothers or sisters, or of his relatives by affinity in the same degrees, and those by consanguinity within the fourth civil degree, provided that the first and second requisite prescribed in the next preceding circumstance are present, and the further requisite, in case the provocation was given by the person attacked, that the one making the defense had no part therein. So ito ang malinaw na nakasaad sa Paragraph 2 of Article 11 of the Revised Penal Code. So sinasabi dito, anyone who act in defense of the person. Tinalakay na natin ito noon doon sa self-defense with respect to person. Okay, so for purposes of refreshing your memory, kapag sinabi nating person, it's also include our rights. Okay? The rights protected by law. Ano tong dalawang rights na to? Rights over our property and rights of honor. Yung defense of the person na sinasabi dito sa Article 2 mga idol ay tulad din sa principle doon sa self-defense that the right is not only limited to peril to one's life, but also peril to one's limb. Kapag sinabi nating limb, mga idol, it refers to the safety of one person from physical injury. So, example dito ay halimbawa si Abdul, sinuntok niya si Ambo. Since Ambo expecting another punch from Abdul, Ambo made a counter punch. As a result, Abdul fell down and hospitalized. Dahil dito, si Abdul ay nagsampa ng kasong serious physical injury against Ambo. Ang sabi naman ni Ambo, self-defense. Okay? So, maaring sabihin ni Abdul na bakit naman self-defense? Hindi naman nanganib ang buhay mo. Okay? So, yun maybe ang sasabihin ni Abdul. Kasi ang alam na Abdul, kapag self-defense dapat perils to one's life. Pero, ang sinasabi ng batas ay hindi lang naman sa life ang subject of self-defense. It's also include perils to one's limb. Kapag sinabi nating limb, I repeat mga idol, it refers to the safety of one person from physical injury. So, in our example, Ambo can still exercise his right to use the principle of defense of one's limb. So, para maliwanag mga idol, iulitin natin, kapag sinabi nating defense of person, it is not only limited to perils on one's life, but also include the perils to one's limb. Kapag sinabi nating limb, once again, referring to our
protection from physical injury. Okay, so that is with respect to defense of person. Kapag sinabi naman nating defense of the rights, dalawang bagay din yan mga idol. Defense of our rights over our property and defense of honor. So that is all with respect to the first statement of paragraph 2. Interesting also to note mga idol are the relatives mentioned under these paragraphs. Who are our relatives that are subject to be defended? Number 1, spouse. Okay, kapag sinabi nating spouse mga idol, there must be a marriage vow. The man and a woman are already married. So, hindi yung live-in, to make it clear. Okay, so, number 1 relative is spouse. Number 2 is ascendants. Who are our ascendants? Okay, so kapag sinabi nating ascendants mga idol, it's referring to our parents, nanay at tatay. Then, upward is our grandparents, yung lolo at lola natin. Okay? Then, taas pa, they are our great-grandparents. Yan. Okay, so sila yung tinatawag nating ascendants. Parents, grandparents, and great-grandparents. Okay? So, number 3 is descendants. Sino naman ang ating mga descendants? Pababa naman tayo. Kapag sinabi nating descendants kasi pababa, anak, then that is 1. So, yung anak natin, nanganak ulit, ang tawag naman natin dyan is apo or grandson. Then, yung anak ng ating apo, ang tawag naman natin dyan ay great-grandson. Okay? So, they are our relatives by descendants. Okay, so ascendants, kapag sinabi natin ascendants sa taas, father, mother, grandfather, grandmother, then great-grandfather, great-grandmother. So kapag descendants naman sa baba, son or daughter, then pag nanganak yung ating son or daughter, ang tawag naman natin dyan ay grandson and granddaughter. Kapag naman ang ating grandson and granddaughter, sila naman yung tinatawag nating great-grandson at saka great-granddaughter. So sila yung tinatawag nating descendants. Next, number 4 are legitimate, natural, or adopted brothers and sisters. Okay, so for purposes of board examination, take note mga idol, the word legitimate. Okay? Kasi kapag sinabi doon brothers or sister, baka ang pumapasok sa isip natin agad-agad defense of relatives. Okay? Be careful. Okay? Kasi ang sinasabi dito sa defense of relatives, the brother and sister must be legitimate. Kapag illegitimate, hindi siya kasama dito sa defense of relatives. Ganon din yung step brother and step sister. Kaya be careful kasi sa board exam mahilig sila sa ganitong klase ng tanong eh. Nililito yung mga nagte-take ng board exam. That is to test how the examinee really understand the principle about this topic. Okay? Yan, so kapag sinabing brother and sister, do not answer immediately. Tignan nyo maigi. If that is illegitimate, hindi yan kasali. If that is step brother or step sister, hindi rin siya kasali. Okay? So that is all about brother and sister. Kasama rin dito yung adopted. So tignan nyo mga idol, ang batas natin, mas mataas pa yung karapatan ng adopted brother or sister kaysa sa ating illegitimate brother or sister. So kapag adopted brother or sister, kailangan dyan again legitimate. Okay? So in answering the board exam mga idol, since mahaba naman ng oras nyo dyan, huwag kayong magmadali. Okay? So that is all about brothers and sister. Okay?
Next is relatives by affinity in the same degree. So kapag sinabi natin relatives by affinity, that is our relatives by reason of relationship. Okay? By reason of relationship. Halimbawa tayo ay nakapag-asawa, yung spouse natin ay considered as relatives by affinity. Why? Because of the relationship. So that is the first degree relatives by affinity. Sino pa yung tinutukoy dito sa affinity? Parents-in-law, son or daughter-in-law, and brother or sister-in-law. So, ulitin natin yung mga relatives natin by affinity aside from our spouse, parents-in-law. Ito yung ating mga sa Ilocano ang tawag natin dyan ay katugangan. Okay? Katugangan, tama? Okay? Siguro. Katugangan, okay? That is our parents-in-law. Then, son-in-law or daughter-in-law. Kasama rin sa affinity yan. Kapag ang asawa natin halimbawa ay mayroon na siyang anak sa una niyang asawa, so ang tawag natin sa kanyang anak ay son-in-law or daughter-in-law. Okay? Then, brother or sister-in-law, ang tawag naman natin dyan kapag tayo Ilocano ay bayaw sa lalaki, sa babae naman ang tawag natin ay ipag. Okay? So, these are our relatives by affinity. Okay? Next is relatives by consanguinity within the fourth civil degree. So, sino naman itong mga tinatawag nating relatives by consanguinity? Kapag sinabi nating relatives by consanguinity, mga idol, referring to our blood relatives. Okay? So, take note, kapag affinity, relatives by reason of relationship. Kapag consanguinity, relatives by blood. Sino man itong mga relatives natin by reason of blood? Nandyan yung ating auntie, uncle, at saka yung anak nila, ang tawag naman natin dyan ay pinsan. Okay? So, ano yung tinatawag nilang fourth civil degree? So, tignan natin, kapag sinabi natin fourth civil degree, mag-umpisa tayo sa ating sarili. So, taas tayo sa ating parents, 1 yan. Okay? Then, taas tayo sa ating grandparents, 2. Then, punta tayo sa ating uncle or auntie, that is 3. Then, yung anak nila, 4. Kaya yung fourth cousin natin, kaya yung first cousin natin, sila yung tinatawag nating fourth civil degree relatives by consanguinity. Okay? So, yung second cousin ay hindi nakasama sa ating relatives. So, up to the first cousin only when it comes to defense of relatives, kasi yung sinabi ito is only up to fourth civil degree. Okay, so take note, ang relatives natin is only up to the first cousin. Beyond that is already considered as stranger. So I know you already understand who are our relatives. So para mas madali nating maintindihan, para mas madali nating ma-memorize, kapag sinabi natin ganyan, that is spouse, taas, ascendants, baba, descendants, then collateral relatives. So spouse, ascendants, descendants, then collateral relatives. Kapag collateral relatives, dito sa bandang ito, dito yung consanguinity, uncle, auntie. Dito naman yung affinity, mother-in-law, father-in-law, son-in-law, then brother or sister-in-law. So, ganyan lang kadali para may memorize natin ang ating mga relatives when it comes to the principle of defense of relatives. Okay, sa ngayon, talakayin naman natin ang requisites ng defense of relatives. Kapag sinabi natin requisites, mga idol, kapareho rin ito ng word na elements. Okay? Elements or requisites. Meron din siyang 3
requisites or 3 elements. Number 1 is unlawful aggression. So, sa una nating pagtalakay sa self-defense, na banggit na natin yung salitang unlawful aggression. Dalawang klase ng unlawful aggression. Okay? For purposes of our review, kailangan muli natin itong banggitin. 2 kinds of aggression. Meron tayong tinatawag na lawful at meron din tayong tinatawag na unlawful. Okay? So, sa unlawful aggression naman, meron na naman tayong dalawang tinatawag dito. Ito yung tinatawag ng actual aggression at saka yung isa ay immediate or imminent. Okay? So, to make it clear, I repeat, 2 kinds of aggression, unlawful and lawful. Okay? 2 kinds of unlawful aggression, actual and imminent or immediate. Yan. So, kapag sinabi nating aggression, once again, that is referring to an attack or assault. Okay? Referring to attack or assault. Okay? So, number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, reasonable necessity. So, ibig sabihin, if the victim is attacking our relatives through the impulse of blood, we are compelled to defend our relatives. If the victim is attacking our relatives through the impulse of blood, we can rescue our relatives, and to the extent of hurting or killing the aggressor, we can exercise the principle of defense of relatives. Okay? So, provided, number 2 element, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, ginamit nating paraan or bagay para madepensahan ang ating relatives ay reasonable. So, let's proceed to the third element of defense of relatives. In case the provocation was given by the person attacked, the one making a defense had no part therein. So, take note the word in case. Just in case na yung provocation ay nag-umpisa sa ating relatives, pwede pa rin nating magamit ang defense of relatives provided that we are not part on the provocation. Okay? I repeat, provided that we are not part of that provocation. Okay, so, halimbawa, yung magkapatid, sabi niya sa kanyang kuya, Kuya, sampalin mo yung lalaking yan, galit ako sa kanyang mukha. Yung kanyang kuya, sinampal naman niya itong lalaki. Nung maglabas na ng kutsilyo itong lalaki para saksakin yung kanyang kuya, ito namang kapatid na ito ay binaril niya yung lalaki. Then sabi niya, defense of relatives. In that situation, the accused cannot use the principle of defense of relatives. Why? Because the accused is part in the provocation made by his brother. So ito yung sinasabi ng third element. Dapat kapag gagamitin natin yung principle of defense of relatives, kahit ang provocation nag-start sa ating relatives, as long as we are not part therein, we can still use the principle of defense of relatives. Pero kung may ugnayan tayo sa provocation ng ating relatives, hindi na tayo pwede sa defense of relatives. Just in case lang na provocation ay nag-umpisa sa ating relatives. So by this time, I will take this opportunity to say thank you to all of you who watch my video, and requesting each and every one of you help this channel by not escaping ads that appearing in our videos. Okay, so within that, our topic is going to end, and hopefully you learn something from our discussion. So hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.
Please subscribe and hit the notification bell to be updated of my new videos.